These are three things that you need to know at dapat nyo tandaan if you are planning to pursue civil engineering. Una yung plane and space. Okay, so we have plane structures and space structures. Of course, lahat naman na makikita mong mga structures natin, lahat yan halos space. Space ibig sabihin 3D. Hindi naman may intindihin tong space 3D. Ang problema lang kasi kay space, 6 equations kailangan mo dyan para ma-check mo kung in equilibrium yung structure mo. So, medyo komplikado. Nakakalito. 3 dimensions yung kailangan mong i-moments, i-solve, okay? So, maraming equations. Pero, halos lahat naman ng structures natin can be resolved into plane. At tulad na lang nito, kung for example, this is a building, okay? And we resolve it into plane structures. For example, you just, katulad ng ginagawa natin sa school, you just consider this part first for analysis. For example, meron kang frames dyan, you can consider that frame and you analyze. Okay, you analyze and then you solve for the reactions you design after you analyze. So, that way, mas magiging madali yung analysis mo. So, yan yung ginagawa natin sa school lagi. Kaya, kung mapapansin mo lahat ng structures natin dyan, puro plane. Kaya nga nung nagkaroon na ng space thrust. Ayun na nagkaroon ng space thrust sa board exam. Ang daloko-loko na, di ba? Nagkaroon na ng space thrust. Simple space thrust. Pag nakakita na ng ganyan dun sa board exam, ganyang structure. Okay. 3D na yan. So, space na yan. Nakakalito na. Okay, so, tandaan nyo yan. Sa profession natin. So, we can analyze like this. For example, yung bridge. You just first analyze yung one side. And then, pag na-analyze mo na yung one side ng bridge, one side, and symmetrical naman siya. So, pag na-analyze mo yung isang side, you just copy on the other side. Parang ganun lang. Okay? Do not forget this. And malamang nabanggit naman ng professor niya yan. Okay, dito sa pangalawa. Number 2. Meron akong dyan, parang dinrawing na taras. But pinagsama ko yung methods of joint sa methods of section. Gusto ko lang ipakita yung pinagkaiba ng member ends stresses dun sa magiging stress mo sa joint. Okay? Kasi, pag methods of section yung ginamit mo, member ends. Okay? Member ends yung ginagamit mo. Bawa, nag-cut ka yan. So, member ends yan. Member ends stress. For example, yung kinonsider natin left side, yung method of section, So, kinonsider mong, inassume muna, tension, yung force or internal stress yung member mo sa tension. So, dapat palayo yan doon sa left side. So, tuloy natin to. So, member ends. O wari, hindi pa nakaano yung joint na yan. So, methods of section. Member ends to. Bakit ko sinasabi yan? Kasi yung iba, pag nalito, mahirapan ka. Kasi baka magkabaligtad yung, hindi mo masundan yung pagbabago ng direction ng stress. Okay? Pag methods of joint kasi to. Okay? Pag methods of joint, bago inassume mo siya na ganito, yung member ends mo, intention, pagdating yan sa joint mo, babaligtad yan. Okay? So, iba pa yung magiging direction niya dun sa joint. Okay? Bago mo siya ipasa sa joint, babaligtad pa yan. Ganyan sa methods of joint. Right? Pero kung section yan, ito na yan. Papunta na yan dun. Papunta yan dito. Pero dahil methods of joints yung ginamit mo, kalimutan mo muna to. So, consider mo yung joint A. Consider mo na tension to. Tension, pagdating dito sa joint niyan, towards na siya dun sa joint A. Okay? So, iba yung direction ng
nasa mismong joint. Iba yung stress mo sa member end, iba yung stress dun sa mismong joint. Okay? So, hindi ka na malilito ngayon. So, alam mo ng pinag-aiba ni section sa ni methods of joints, ano? Dadalhin mo yan. So, malaking tulong yan sa pag-aaral mo ng structural analysis. So, number 3 tayo. Ito. Connections and supports. So, structural analysis, connections and supports. Bakit ko i-discuss to? Kasi, yung connection and supports, alos, may pagkapareho. Okay? And, madalas, pag hindi mo alam yung ibig sabihin ng mga supports and connections na to, mahirapan kang mag-solve. Okay? So, ito yung mga common connections natin. Hinge or pin. Okay? So, hinge or pin. Parang parehong-pareho lang to ni hinge support. Okay? Ano bang meron kay hinge support? Vertical sa horizontal reaction. Bakit? Ano bang meron kay hinge? For example, truss. Di ba yung truss natin, kino-consider natin ano yan? Yung connections natin dyan, kino-consider natin hinge or pinned. Okay? So, walang moment. Walang moment, bro. Walang moment. Kaya yung, ano natin, yung stresses natin dyan, naka-action lang. Okay, sa truss. So, kino-consider natin hinge or pin dyan. And, sa support, hinge, wala ring moment. Okay? Kasi si hinge, pag dinrawing mo yan, for example, dito sa support, okay, nag-aalaw ng rotation tong part niyang to. Okay? For example, meron kang steel, yan. Okay. Tapos meron kang plate dito. Tapos meron kang steel column. So, hinge ito. Kasi, pwedeng mag-rotate yung, yung structure mo. Okay? So, hinge yan. So, wala kang resistance against rotation. Kaya, wala ka ring magiging reaction na rotation. Okay? So, malaga yan. Kasi malalaman mo kung ilan lang available mong equations dyan. Okay? Ilan lang yung magiging available mong reactions. Or kung paano magpo-flow yung stress dun sa structure. Okay, so si fix kasi hindi gumagalaw. So, i-resist niya lahat. Si rotation, translation up, translation horizontal. Kaya, pwedeng mag-transmit to nitong lahat. Okay, so, ang pinagkaiba lang ni connection sa ni supports is, pagdating kay connection, we use the word transmit. Okay. Tapos, pagdating naman kay support, reaction. Okay. So, pagdating kay support, pag wala kang resistance dun sa movement na yon, so wala kang reaction dun. Halimbawa yung roller, so it moves left and right, so wala kang resistance yan. Wala kang reaction na horizontal, so magiging vertical lang yung mo. So, dahil umiikot yan, dahil hindi stable yan, gumaganon-ganon, so may chance din na mag-rotate yan. Kaya wala ka na rin reaction wala ka rin enough reaction for rotation. Okay, so ganun, wala rin reaction na moment dyan. Okay, so si fix lang ang meron lahat. Okay, meron siyang lahat ng reactions na yan, horizontal, vertical, rotation, or moment. Tapos, dito naman, transmit. Ang ibig sabihin naman ng transmit is kaya mong transfer ng load. Okay, transfer ng load. Okay, so dito sa truss, kaya walang moment dun sa natin is sinasyon natin na pin dyan or hinge. So, hindi kaya mag-transmit ng moment niyan. Okay, so
Ayaw nating mag-bend yung mga members natin. Si Fix, kaya niyang i-transmit lahat. Okay, so kung may frame ka dyan, fix lahat yan, which is yan yung usual na ginagawa natin. No? Meron kang moment dyan, meron kang vertical, meron kang horizontal. Kaya pag nag-analyze ka, di ba? Ang dami-dami yan. So lahat yan, lalagyan mo ng stresses. Okay, yung member ends din yan, kabilaan. Meron kang 3 stress dyan, 3, bali 6. Okay? Doon sa isang beam lang. So sa connections mo, so maraming stress yung naranasan doon. Pero pag ang ginamit mo dito, share connection, for example, bakal yung frame mo, share connection. So pag sinabi share connection, ibig sabihin hinge yun. Hinge or pin connection yun. Sa bakal, ano. So, hindi yun kaya mag-transmit ng moment. So, wala kang resistance against moment doon. Ang problema lang, lateral load natin is pag ganyan yung magiging moment diagram. Okay, so hindi pwede, no? Kahit naka-share connection ka na dyan. Yung share connection, hindi siya pwede kasi pag nag-earthquake, nagka-wind, bibigay yung structure mo kasi wala kang resistance against lateral loads. So, ang ginagawa ng mga structural engineers is naglalagay sila ng bracings. Okay, so tandaan nyo, pag shear connection yung ginamit mo, automatic meron kang bracing. Automatic yan. So, mag-iiba na yung moment mo dyan. Kakayanin na ng structure mo. So, yan. Medyo magulo. Wala, hindi kasi ako gumagawa ng script. Binabase ko lang sa mga alam ko. Kung paano ko siya maalala as I go on to the video. As I go on explaining the video, I mean. So, yun, I hope na nag-gets you lahat. Thank you.